Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Isa pong karangalan na maglingkod sa Diyos, pamamagitan ng panalangin. Tayo po ay mananalangin. Ama namin makapangyarihan sa lahat. Muli po, Ama, nagpapasalamat po kami at nagpupuri sa gabi nito. At muli kami nagtipon-tipon para sa gawain na ito. Dalangin ko po, Ama, ang bawat isa po ay makapakinig na inyong magandang mensahe. Dalangin ko rin po, Ama, na kayo na po ang manguna sa magsasalita ng salita ng Diyos. At kayo na po ang manguna sa amin sa araw-araw. Ito po ang aming dalangin sa matuloy sa pangalan ni Jesus. Amen.
close our eyes and feel the presence of God. Let us pray. Lord, our Father in heaven, thank you, Lord God, for this wonderful day that you have given to us. Thank you, Lord God, for this week, O Lord God, that you let us hear your words again, O Lord God. And right now, Lord God, we're asking, Lord God, to forgive us from all the sinful things we have done against you and cleanse us, O Lord God, with the precious blood of your Son, Jesus Christ, O Lord God. Our Father in heaven, right now we are praying, Lord God. I am praying, Lord God, sa mga kaloob na ito, Lord God, to continue to bless it, Lord God, at magamit lamang ito, Lord God, sa ikalalago at ikalalawak, Lord God, ng iyong pong iglesia. I pray, O Lord God, na patuloy pong i-bless sa mga taong nagkaloob at gayon din po ang hindi man nakapagkaloob, Lord God, ngayon, ay patuloy po silang pagpalain, Lord God. And I pray, O Lord God, na bigyan niyo po ng wisdom at, O Lord God, at knowledge, O Lord God, ang mga hahawak po, O Lord God, ng mga kaloob na ito, O Lord God, at magagamit lamang po ito sa iyo, Panginoon. Panginoon, patuloy po namin itinataas muli ang iyong pangalan. Sa inyo lamang po namin binabalik lahat ng pinakamataas na papuri, pagdakil at pasalamat sa matamis na pangalan lamang na iyong dakilang anak na si Jesu Kristo. Amen. Kumusta po kayo mga kapatid? At muli ay narito tayo uli at para po pag-aralan na yung mga salita. At salamat sa ating Diyos na nagbibigay sa atin ng pagkakataon, ng privilege, ng opportunity para po magamit sa kanyang kaharian. At salamat po sa inyong lahat ng mga naririyan, sa lahat ng mga nananalangin, sa gawain ito, sa lahat po ng mga nakikinig, nanonood, sa lahat po ng mga nag-participate, sa lahat po mga talagang hindi po lumiliban sa ganitong gawain. Salamat po at bigyan kayo ng Panginoon ng puso na gustong matuto at may apply ang ating napag-aralan. Salamat po sa muli sa bawat isa at sa gabing ito, sa sandaling ito. Tayo muna isang daling manalangin bago tayo magsimula. Salamat po aming Ama sa pagkakataong ito na ipinagkaloob sa amin. Dalangin po namin na anuman po ang inyong mensahe sa sandaling ito ay maging pagpapala po sa amin tungo sa pagbabago ng aming mga buhay sa ikaluwalhati ng iyong banal na pangalan. Samahan niyo po kami, pangunahan niyo po kami sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at Amen. Okay mga kapatid, kung meron po kayong mga, alam ko, marami kayong kaibigan, mga kamag-anak na nasa malayo, yung inyong mga dating kaklase, kapitbahay, ay pwede nyo pong i-invite nang sa gayon sila rin po ay makapanginig ng salita ng Diyos. At hindi naman po mahirap mag-invite ngayon kasi po isang pindot mo lang ay nakakarating na sa kanila. Hindi katulad noon na pupuntahan mo pa. Ngayon, hindi na po. Ang pupunta po sa kanila ay yung isa-send mong message. Kaya po ito yung advantage ng social media sa time natin ngayon. At ako naniniwala na ang social media ay ipinahintulot na matuklasan ng Panginoon sa ganitong kapanahonan. Lalo na po sa panahon ng pandemic. Kaya salamat po sa Panginoon sapagkat ang technology ay nagiging kagamit-gamit sa panahong ito. At sa sandaling ito, tayo po ay magsisimula na. Babasahin ko po yung ating text. Ito po yung matatagpuan sa Romans 12, 1 and 2. Ang sabi po dito sa New King James Version, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Verse 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is
Oh, what is that good and acceptable and perfect will of God? Okay? So ito po yung sinasabi ni Paul sa mga taga Roma. Ngayon, katulad ng ating madalas na mabanggit, ang sulat po o ang epistle ay isa pong sulat upang lapatan ng solusyon ang problema. So marahil si Pablo ay nakita niya sa mga taga Rome na mga Christian, sila po ay Christian pero hindi po sila total surrender sa Panginoon. Ano po? So atin pong pag-aralan ngayon ay pinamagatang The Surrendered Life o ang buhay na sinuko. The Surrendered Life. Nakita marahil ni Paul na ang mga Christian sa Rome ay matatawag natin Christian sila pero hindi po talaga sila nag-surrender ng buhay nila sa Panginoon o fully surrendered. Kasi makita mo naman ang buhay ng isang tao na hindi pa fully surrendered sa ating Diyos. Ano po? Yung iba 50-50, yung kalahating paa ay nasa dilim, yung kalahating paa ay nasa liwanag. Yung iba ay marahil sinurrender nila ang kanilang tinanggap nila ang Panginoong Jesucristo pero hindi sila nagpasakop bilang Panginoon ng ating Panginoong Jesucristo. So, marahil Christian na sila pero totally hindi pa nila sinusuko ang kanilang buhay, ang katawan nila at ang kanilang isip at puso sa ating Diyos. Kaya po si Pablo ay sumulat upang mabigyan sila ng liwanag. At itong sulat ni Paul na ito ay para din sa lahat, para sa ating lahat na mga mananampalataya. Dahil po ang Romans 12:1 and 2 ay naka-address ito sa mga believers. So dito po sa ating pong papag-aralan ay si Pablo po ay nakiusap. O sa ibang malalim na Tagalog, namanhik. O sa ibang English ay nag-urge si Paul. Nakikiusap si Pablo na ialay ng mga taga-Roma ang kanilang mga katawan sa Diyos. Okay. So, katulad ng nabanggit ko kanina, marahil ay tayo naging Christian na pero hindi pa natin isinusurrender ang ating buhay sa Panginoon. Fully, completely. Marahil tayo ay Christian na pero tayo pa rin ang nasusunod. Marahil tayo ay Christian na pero hindi po talaga tayo nagpapasakop sa salita ng Diyos o sa Panginoon mismo. So, ang isa pong mananampalataya o Kristiyano, siya po ay followers ni Christ. Tanda po natin, Christian is a followers of Christ. Tagasunod ni Kristo Jesus. Kung tayo ay tagasunod ni Kristo Jesus, dapat tayo ay fully surrendered sa Kanya. Katulad nila ni Pedro, ni Andrew, katulad nila ni James at ni John, sila po ay mga fisherman, pero nung tinawag sila ng ating Panginoon, give up nila ang lahat ng kanilang ginagawa at sila ay sumunod sa Panginoon. Yun po ang pagsurrender ng buhay sa Diyos. Totally na sumusunod sa Panginoon. Okay, so tatalakayin na po natin ang ating pong topic ngayon, the surrendered life. Number 1, the petition for a surrendered life. The plea or petition or the urge for a surrendered life. So, the petition for a surrendered life. So, ang word na petition means request. Ano po? Pero dito sa ating papag-aralan, yung word na ginamit ito sa New King James ay beseech. Sabi dito sa New King James, I beseech you therefore. Sa Tagalog, namamanhik ako sa inyo. Nakikiusap ako sa inyo. I beseech you therefore. So, ang sabi ni Paul, nakikiusap ako sa inyo, namamanhik ako sa inyo. So, yung word na beseech, ano po, ay urgent. Is an urgent and personal appeal. So, itong sinabi ni Pablo
na I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, nakikiusap ako sa inyo mga kapatid, alang-alang sa habag ng Panginoon. Ang sabi ni Paul, ito ay urgent. Yung word na beseech sa Greek ay urgent and personal. So, ang ibig sabihin, hindi ang Panginoon ang nakikiusap, o hindi si Paul ay nakikiusap sa grupo ng mga tao, kundi siya ay nakikiusap individually, personally. At ito ay urgent. So, this is no time for half-hearted devotion to Christ. Dahil sa ito ay urgent, hindi na po dapat ang mga mananampalataya 50-50. Ibig sabihin ng 50-50, sila pa rin ang nasusunod, hindi totally ang ating Panginoon. So, sa panahon natin ngayon, ay hindi na po dapat tayo mag-half-hearted na Christian, kundi full-hearted Christian. So ngayon, ano ang basis? Ano ang basis nitong pakiusap ni Paul? Na ang sabi niya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Ano ang request ni Paul dito? Ano ang basihan kung bakit siya nag-request? Ito po yung the basis. Ang sabi ni Pablo, by the mercies of God. Ang sabi ni Pablo, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, namamanig ako sa inyo na ialay ninyo sa Diyos ang inyong katawan. Ano ang basihan doon sa pakiusap ni Pablo, doon sa pamamanik ni Pablo? Ang sabi dito, by the mercies of God. Sabi ni Pablo, alang-alang sa habag ng Panginoon o sa mayamang habag ng ating Diyos. So, ganito, nakiusap si Pablo ng ating katawan ay ialay natin sa Diyos. Ito po yung ating form of worship. Ano po, yung paraan ng pagsamba sa Diyos. Pag-alay ng buhay. Katulad sa Old Testament, sila ay nag-alay ng mga hayop para po magamit ito sa pambayad nila sa kasalanan. Katulad ni Abel at ni Cain, nag-alay si Abel ng hayop para po, yun ang paraan ng pagsamba nila. Pero sa atin, si Kristo ay nag-alay ng kanyang buhay. Actually. So, ang pag-alay ng buhay ay pagsamba sa Diyos. Ang pag-alay ng katawan ay pagsamba sa Diyos. Ngayon, ang sabi ni Pablo, ialay ninyo, ibigay ninyo sa Diyos ang inyong mga katawan. Bakit? Ano ang basihan? Dahil sa habag ng Diyos sa inyo, dahil sa biyaya ng Diyos. Ano ba yung habag o biyaya ng Diyos? Ang sabi ni Pablo, alang-alang sa mayamang habag ng Diyos. Ano yung habag? Noong tayo ay makasalanan pa, kinabagan tayo ng Diyos. Iniligtas tayo ng Panginoon. Yung grace ng Panginoon. Yung kanyang biyaya sa atin, yung kanyang grasya. Dahil po tayo nangaligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Sa mayamang habag ng Diyos sa atin. So, ang basis ni Paul sa kanyang pakiusap ay in view of God's mercies, alang-alang sa mayamang habag ng Panginoon, na kayo ay kanyang iniligtas, kanyo ay kanyang tinubos mula sa kadiliman tungo sa liwanag, mula sa kapahamakan tungo sa buhay na walang hanggan, alang-alang sa mayamang habag ng Diyos, ialay ninyo ang inyong katawan sa Diyos. Yan po ang basihan ng pakiusap ni Pablo. Pero ang tanong, dapat ba tayo mag-alay ng buhay o ng katawan sa Diyos? Meron pang isang kanta na nagsasabi na kahit ang buhay ko'y kulang pang ialay sa iyo. Kulang pa ito, hindi sapat ang buhay kong ialay sa iyo sa ginawa po ninyo sa krus ng Kalbaryo. So yun po mga kapatid. Pangalawa, the price of a surrendered life. Una, the petition for a surrendered life. Petition means request, pakiusap, pamamanhik. Pangalawa, the price of a surrendered life. Ano yung price? So, ang sabi sa verse 1b, that you present your bodies a living sacrifice, holy,
acceptable unto God, which is your reasonable service. So, ano ang price of surrendered life? You present your body. You present your body. Ang word na present, ito pa ay ginagamit sa Old Testament kapag nag-offer sila ng isang hayop. So, pinipresent nila kay Lord yung hayop na kanilang inialay. So, ito po ang price. Ang price ng surrendered life, ialay, ibigay mo ang buhay o katawan mo. So, a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So, the living sacrifice, of course, kapag nag-aalay tayo sa Diyos, hindi patay. Sa Old Testament, hindi po sila nag-aalay ng patay na hayop, kundi buhay. Sa atin naman, tayo ay binuhay ng Diyos. Noong tayo ay patay sa kasalanan, binuhay tayo ng Diyos. At of course, pag nag-alay tayo ng katawan, ay buhay. A living sacrifice. Consecrated sacrifice. Ito yung sinasabi sa Old Testament na present, ialay, ibigay. Consecrated sacrifice. Ang ibig sabihin ng consecrated sacrifice, yung buhay na ito ay nakatalaga, na ukol, exclusively nakatalaga sa Diyos bilang handog. O complete sacrifice. Your body is a living sacrifice. Complete. Buo. So, ang pag-aalay ng ating buhay o katawan ay buo. Complete sacrifice. At alam niyo mga kapatid, hindi po sila nag-aalay ng hayop na may diferensya. Hindi sila nag-aalay ng mga hayop na mayroong sakit. So, ang pag-alay sa Diyos ay buong buo. Marami nga ngayong mga tao na kung kailan sila may sakit at sa kanila sinabing, Lord, gamitin po ninyo ako. Hindi po ba? Lord, handa akong magpagamit sa inyo. Narito ang buhay ko, gamitin po ninyo. Kailan nila sinabi yun? Kapag sila may sakit na, hindi na makakalakad, nakahiga na lang. At sa kanila sasabihin kay Lord, Lord, inibigay ko na sa iyo ang aking buhay. So nilaspag mo ang katawan mo, nilaspag mo ang katawang ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Pagkatapos nung sira na ang katawan mo at saka mo sabihin kay Lord na, Lord, ialay ko po ito ang buhay kong ito sa inyo. Ibigay ko po ang katawang ito, gamitin po niyo ako. Pero, paano noong malakas ka pa? Hindi mo yun nasasabi. Halimbawa, mga kapatid, ito. May nanghiram sa akin ng, halimbawa, gamit. O, may nanghiram ng pala. Halimbawa, no? Tapos yung pala, nasira. Tapos sinauli sa akin yung pala, wala nang hawakan dahil naputol. So ano ang reaksyon ko doon sa sinauling sirang plaka? Matutuwa ba ako? Of course, hindi. So, tayo ay nag-aalay sa Diyos ng ating katawan habang tayo malakas pa. Huwag kang mag-aalay sa Diyos ng katawan na sira. May diferensya. Hindi ka na makalakad. Hindi ka na makabangon. Bakit kailangan natin ialay ang ating katawan? Para gamitin niya. Hindi po ba? Kaya mo ay binibigay ang katawan mo para magamit sa kanyang kingdom. Kaya mga kapatid, ang pag-aalay sa ating Diyos, consecrated sacrifice, exclusively, binibigay natin ang ating katawan para gamitin para sa Panginoon. Ano po? Complete sacrifice, buong buo, hindi half-hearted, walang reservation. Pag nag-alay tayo ng katawan sa Diyos, walang reservation. Kapag may reservation, hindi tinatanggap ni Lord.
at a clean sacrifice, holy, acceptable unto the Lord. Of course, pag nag-sacrifice tayo sa Panginoon, pag nag-alay tayo ng buhay sa Diyos, malinis, pure. Kaya sa ating pag-worship, sa ating pag-alay ng ating sarili sa Diyos, magpalinis tayo sa Panginoon. Tiyakin natin na tayo ay malinis sa Kanyang harapan. Sapagkat hindi tinatanggap ng Panginoon ang mga may kasalanan. Sa madaling salita, sa Old Testament, hindi tinatanggap ng Diyos ang handog na may depekto. Yung mga tupang may bulag, yung tupang sira ang paa, yung tupang may sakit. Hindi tinatanggap ng Panginoon ang handog na ganoon. So, ang kailangan ng Panginoon, yung isang handog na malinis. Of course, kapag nag-alay tayo sa Panginoon, sa Old Testament, ang mga handog noon ay yung magagandang klaseng tupa o magagandang klaseng hayop, walang depekto. Talagang pinaka-the best. Kaya tayo, pag nag-alay tayo ng katawan sa Diyos, malinis. Ibig sabihin, tayo ay humingi na ng tawad, nagsisi ating mga kasalanan. Anong sa gayon, ang buhay natin ay maging holy, acceptable unto the Lord. Mga kapatid. So, the living sacrifice, under doon sa number 2, would be the logical service declared. Ang sabi dito, which is your reasonable service. Sa ibang translation nito ay act of worship. So, ang ating mong pagbibigay ng ating buhay sa Diyos, ito ay ang act of worship. At kaya mo ibinigay ang buhay mo sa Diyos para sa paglilingkod. Kapag naglingkod ka sa Panginoon, ikaw ay nag-worship sa Kanya. Kasi ibinibigay mo sa Kanya ang iyong katawan, ang iyong oras, ang iyong buhay, ang lahat. Binibigay mo sa Kanya. So kapag ikaw ay nagsiserve the Lord, is an act of worship. Ito ay pagsamba natin. Kasi ibinibigay natin ang ating sarili, ang ating buhay sa Diyos, sa paglilingkod. Kaya tawag po noon ay logical service. So, the natural response of a redeemed life should be that of a surrendered life. Okay. Ang natural na response ng buhay na tinubos ng Panginoong Jesucristo ay ang pagsuko ng ating buhay. Tingnan niyo. Sinurrender ng Panginoon ang kanyang buhay. Sabi niya, naparito ako hindi para maglingkod, kundi para paglingkuran. At sinusurrender ko ang aking buhay para sa katubusan ng lahat. So, kung tayo ay mga followers ni Christ, kung paanong isurrender ng Panginoon ang kanyang buhay sa atin, ganun din tayo. So, the natural response of this redeemed life should be that of a surrendered life. Yung buhay natin na nakasuko sa Panginoon. Kasi ang ating Master, ang ating Lord, ang ating King, ay nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. So dahil doon, yung sinasabi ni Pablo na alang-alang sa mayamang habag ng Panginoon na si Kristo ay nag-alay ng buhay sa iyo, ganun din ang ating response. Tayo ay nag-alay ng ating buhay sa Panginoon para ito ay paraan ng ating pagsamba at para ito magamit ng Panginoon sa paglilingkod. Ito po, mga kapatid, ang dahilan ng pag-aalay ng ating katawan sa Diyos. Paraan ito ng pagsamba at paglilingkod sa Diyos. So, bakit kailangan? Kasi, ikaw, binayaran ka na ng ating Panginoon. Bakit kailangan natin isurrender ang ating buhay? Because Jesus paid the price. Ano yung binayaran ng Panginoon? Yung ating mga kasalanan. At ito po ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians 6 verse 19 to 20. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own?
For you were bought at a price, therefore. Glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So ang sabi dito, ang ating daw katawan ay templo ng banal na Espiritu. Sapagkat nananahan dito ang banal na Espiritu, ang lahat ng mga taong tumanggap at nanalig kay Kristo Jesus ay pinanahanan ng banal na Espiritu. At ang sabi rito, hindi na tayo sa ating sarili. Tayo tinubos na ng Panginoon. Ang ibig sabihin, pag-aari na tayo ng Diyos. Nung ikaw ay tumanggap at nanalig kay Kristo Jesus, ikaw ay pag-aari na ng Diyos. Hindi na ikaw ang nagmamayari sa iyong sarili at buhay. Ang sabi rito, for you were bought at a price. Binili ka na sa halaga. So anong price ang binayad para ikaw ay matubos? Ano ang halaga? Yung buhay at dugo ng Panginoong Jesucristo, inialay niya sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan. So, sino yung mga taong bayad na? Of course, lahat ng tao ay bayad na. Pero ang maka-avail noong price na binayad ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo ay yung mga taong tumanggap sa Kanya at nanalig sa Kanya. Yun po ang maka-avail sa kaligtasan inialay ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay tumanggap at nanalig kay Kristo, kung alam mong ikaw ay Christian, kailangan ialay mo ang inyong buhay, ang iyong katawan sa Diyos. Bakit? Kasi hindi yan sa iyo. Diyos ang nagmamay-ari niyan. So dahil sa Diyos ang nagmamay-ari ng iyong katawan, ng iyong buhay, kailangan ibigay mo ito sa Kanya. Huwag mong angkinin yung buhay mo na sa iyo. Kapag gumawa ka ng desisyon na sagana ng iyong sarili, hindi mo kinikilala ang Diyos na siya nagmamay-ari sa iyo. Kapag ikaw ay namumuhay sagana ng iyong sarili, hindi mo Panginoon ang Panginoong Jesucristo. At tila baga hindi ka pag-aari ng Panginoon. So ang sabi nito, for you were bought at a price, therefore glorify God in your body. So ang katawang ito, tinubos tayo ng Panginoon at sabi ni Pablo, ialay natin sa Panginoon ang ating katawan para ano? To glorify God. Para maluwalhati ang Diyos, matuwa ang Diyos, maparangalan ang Diyos sa pamamagitan ng buhay natin ito na ating inialay sa Kanya. At ang ating pag-aalay sa Kanya, 100%. Hindi pwedeng 50-50. Walang reservation. Ano po? 100%. At kapag sinasabi natin nag-alay tayo ng buhay sa Panginoon, ng katawan, 100%, hindi tayo ang nasusunod. Siya ang nasusunod. Ang salita ng Diyos ang ating sinusunod. Hindi tayo. Kasi kapag tayo ang nasusunod, hindi natin Panginoon ang Panginoong Jesucristo. Kapag tayo ang nasusunod, hindi tayo pag-aari ng Diyos. Kung hindi ka pag-aari ng Diyos, kanino ka? Sino nagmamay-ari sa iyo? So, ang sabi ni Paul, therefore glorify God in your body and in your spirit. Hindi lamang luwalhatiin natin ang Diyos sa magitan ng katawang ito, kundi yung espiritu na nasa loob nito. Yung ating kaluluwa, ano po, na ito'y pag-aari ng Diyos. Nung tayo ay binili na ng Panginoon sa halaga ng kanyang buhay at dugo sa krus ng Kalbaryo. Okay? So, yan po. Binayaran ka na ng Panginoon, tinubos ka ng Panginoon, so ialay mo rin yung inyong buhay sa Diyos bilang response sa kanyang ginawa sa iyo sa krus ng Kalbaryo. Number 3, at last, panghuli. Number 3, the procedure for a surrendered life. Ano yung number 1? The petition for a surrendered life. Number 2, the price of a surrendered life. Ang number 3, the procedure for a surrendered life. Ano yung procedure for a surrendered life? Ang sabi ito ni Pablo sa verse 2 ng Romans 12, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God.
So, sa verse 1 ng Romans 12, giving your body. At dito naman, sa verse 2, ang tinutumbok naman dito, renewing your mind. Bakit? Kasi pwedeng ibigay mo yung katawan, pero yung isip hindi. Pwedeng ialay mo yung katawan sa Diyos, pero yung isip mo hindi nagbabago. Kasi po ang ating isip ay madaling makontaminahan ng sistema o ng takbo ng mundong ito. Kaya maraming mga mananampalataya ang sumusunod sa uso. Kapag nauuso yung maiksi ang damit, kita ang pusod, ginagaya rin ng mga Pilipino. At actually, yan ay galing sa western part ng mundo, lalo na sa Amerika. Kapag naghikaw sa ilong, yung mga tao, naghikaw din sa ilong, yung mga kababayan natin. Kapag naghikaw sa tenga ang mga lalaki, naghikaw din sila sa tenga. Kapag nagpapahaba ang buhok, ang ibang bansa, nagpapahaba rin tayo ng buhok. Kapag ang style ng damit sa ibang bansa ay maiksi, nagpapaiksi din tayo. Kapag ang short sa ibang bansa ay maikli, ang tawag nila ng pick short, ginagaya din natin. So wala po tayong originality. Hindi po tayo sumusunod sa alin? Sa Christian way of living. Ang mga mananampalataya ay may kultura. Tandaan niyo mga kapatid, si Jesus Christ ay bumaba sa lupa hindi para magdala ng religion, kundi para i-establish ang kingdom ng Diyos sa lupa. Ang kingdom ng Diyos na dala-dala ang kultura. So, nung bumaba ang Panginoon sa Kristo, in-establish niya ang kingdom of God. At nung umakyat ang Panginoon, sinugo niya ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang nagpapatupad sa kultura ng kaharian ng Diyos. So, ang kaharian ng Diyos ay may kultura. At dapat yung ating isip ay mabago. Kaya ang sabi ng Biblia, nung nangaral si John at si Jesus Christ, ang kanila pong unang preaching, repent for the kingdom of God is near. Ang word na repent means change of mind. So dapat ang mga mananampalataya, kapag nag-alay tayo ng buhay, kasabay doon yung pagbabago ng pag-iisip. Ang sabi ng Colossians chapter 3, set your mind on the things above. So marami pong mga mananampalataya na sumusunod sa uso. Sumasabay sa agos ng takbo ng mundong ito. Kaya ang sabi sa translation ng NIV, na huwag tayong sumunod sa pattern of this world. Huwag tayong sumunod sa sistema ng mundong ito na mali. Kundi magbago tayo ng pag-iisip. Dapat ang ating pag-iisip na dati ay carnal-minded, dapat ngayon ay spiritual-minded. Ang ating pag-iisip noon na worldly-minded, dapat ngayon ay heavenly-minded. So, ang mga Christian, dapat nagbabago ang pag-iisip. At hindi nababago ang standard ng ating Panginoon. So, ano ang nangyayari sa panahon natin ngayon? Ano ba ang takbo ng mundo ngayon? Okay, nauso ang TikTok. So maraming mga nagti-TikTok. Kahit na mga, sabihin natin mga karamihan ng mga kabataan ay sumusunod. At meron nga pong tayong kapatid dito na nasa ibang bansa na nasa Middle East ay kasamang nagti-TikTok. So, i-research ninyo kung ano ang ibig sabihin ng TikTok at para saan yon. I-research ninyo kung saan galing yung nagpapakulay ng buhok o lalaking naglalagay ng hikaw. So, ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, kapag tayo nananamit ay modest. Yung atin pong hitsura ay kaaya-aya, marangal. Bakit? Ikaw ay miyembro ng kaharian ng Diyos. Pagkatapos, ang iyong postura, ang iyong hitsura, hindi miyembro ng kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi yung isip mo
sumusunod sa agos ng takbo ng mundong ito. Mga kapatid, huwag tayong sumunod sa uso na salungat sa prinsipyo ng Biblia, kundi sumunod tayo sa wasto. Kung ano ang sinasabi ng Biblia, sundin po natin. Kung ano ang standard ng Panginoon, yun ang ating sundin. Hindi po yung gaya-gaya. Hindi po tayo sumusunod sa iba na mali. Kaya nga sabi ni Pablo, magbago na kayo ng pag-iisip. Huwag na kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Pero marami sa atin ang mga nakikiayon sa takbo ng mundong ito. So, ano ba ang takbo ng mundong ito? Ang takbo ng mundong ito kasi panahon ng technology, puro games. Tandaan niyo mga kapatid, life is not a games. Ang oras natin ay na uwi sa games. Games na walang pupuntahang mabuti, na nagsasayang ng oras, na tininin niyo yung mga bataang nag-ML, hindi mo na mautusan. Bakit? Kasi sa panahong sila ay nasa momentum, hindi mo na sila mapuknat. At pansinin niyo mga kapatid, ang mga batang nag-ML, tumitigas ang ulo, masuwayan sa magulang, sumasagot sa magulang. Bakit nagkaganito? Kasi kontaminado sila ng evil spirit. Ang paglalaro ng mga bagay na hindi galing sa Diyos, mga bagay na inspired by evil spirit, pinahintulutan natin ang buhay natin ay pasukin, kubkubin ng evil. At hindi natin namamalayan yon. Hindi natin alam. Kaya ang sabi ni Pablo, huwag kayong magsiayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago kayo ng pag-iisip. Yung word sa Bible na transform, be transformed by the renewing of your mind. Ang word na transform ay sa English, doon galing yung word na metamorphosis. Ang ibig sabihin ng metamorphosis, para bang uod na nakabalot siya. At pagkatapos nagkaroon ng transformation, pagkatapos puputok yung balot ng uod, paglabas noon hindi na uod, butterfly na. So, ang mga Christian, dapat ganoon. Dati, para tayong uod, gumagapang sa lupa o nakabalot sa isang lalagyan. Pero noong tayo ay nabago na, dumating ang Panginoong Jesucristo at tayo ay tumanggap sa ating Panginoon at ang Holy Spirit ay nasa atin, dapat nakaalpas na tayo doon. Nakalipad na tayo. Kaya maraming mga taong hindi pinagpapala at nananatili doon sa kahirapan. Bakit? Kasi hindi sila nababago. Hindi sila natatransform. Tingnan ninyo ang Egypt o ang mga Israelita. Ang mga Israelita, bagamat sila ay nakalaya na sa Egypt, ang isip nila ay nasa Egypt pa rin. So maaaring ikaw ay pinalaya ng Panginoon, pero ang isip mo ay sa dati pa rin. O ang tawag nila doon sa panahon natin ngayon, old school. So nandito ka na sa new norm, pero ang isip mo, old school. Ano ibig sabihin? Ikaw ay binago na ng Panginoon, nandito ka na sa kingdom of God, at wala ka na sa kingdom of Satan, pero ang isip mo, nandun pa din. Katulad nga po mga kapatid ng mga Israelita. Kaya po, ang tagal nilang makarating sa Promised Land, 40 years. Samantalang kayang lakbayin nyo ng 40 days. Imagine mo, 40 days, naging 40 years. Bakit? Kasi ang isip nila hindi na transform, hindi na babago. Bagamat sila ay nandun na sa ilang, pero ang isip nila nasa Egypt. So mga kapatid, ito ang sabi ni Paul, dapat ang resulta ng pag-alay ng ating katawan sa Diyos, ayon sa Romans 12:1, ay ang pagbabago ng ating pag-iisip. Bakit? Kasi hindi mo malaman, hindi mo matutuklasan ang perfect will ni Lord sa iyo kung ang isip mo ay nasa dati pa rin. Ano ang sabi sa text? Ano? Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good
So, paano malaman kung ano ang mabuti? At katagap-tanggap sa Diyos and perfect will of God. Paano mo malaman ang perfect will of God kung ang isip natin ay hindi pa nababago? So kapag ang ating isipan ay nababago na from carnal mindedness to spiritual mindedness, from worldly mindedness to heavenly mindedness, kapag ang ating isip ay na-transform o nabago na o na-renew na, malalaman na natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Yung kanyang perfect will. At of course, kapag ginagawa mo ang perfect will of God, pinagpapala ka. Binibless ka ni Lord. Bakit? Ang ginagawa mo ay ayon sa kanyang kalooban. Kung hindi nababago ang isip mo ay madilim. Bakit? Kasi ang isip mo nakasit sa panonood ng TV, ang isip mo sa series, ang isip mo ay nakasit up sa paglalaro ng mga larong Dota, ML, Pokemon, TikTok. Ang isip mo nakaset doon sa mga bagay na yon. So dahil sa ang isip mo ay nakaset up doon, kailanman hindi ka i-bless the Lord. Kailanman hindi ka mahango sa iyong kalalagayan. Bakit? Kasi ang isip mo hindi pa nare-renew. Hindi mo malalaman ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Bakit? Kasi ang isip mo ay kontaminado ng mga bagay sa mundong ito na pilit kang ini-entice, pilit kang hinihikayat upang ikaw ay wala sa kalooban ng Diyos. Umaalis ang isip mo doon sa mga bagay na naukol sa Diyos. Ang gusto ni Satanas, mabulag ka. Ang iyong isip at puso, kanya binubulag para hindi natin malaman ang liwanag o makilala si Kristo Jesus ng lubos. Mga kapatid. So, pero, ito, ang pag-surrender ng buhay natin sa Panginoon, hindi po madali. Hindi po madali. Bakit? It's giving up of my rights. I surrendered my life, my will to God. It's not easy. Why? It's giving up of my rights. Yung karapatan mo, yung rights mo, ipinapailalim mo sa Panginoon. It's giving up of my attitude. Yung attitude mo, pinapailalim mo kay Kristo Jesus. Na ikaw ay maging katulad ni Kristo Jesus. It's giving up it's giving up some opportunity. Marahil meron kang mga opportunity, pero gini-give up mo for the sake of following Christ. So ano ang result? Priority get change. Ang renewing ng mind ang pag-surrender ng buhay ay mababago ang iyong priority. Dati, ang priority mo ay TikTok, ML, mahjong, baraha, sabong, o anumang uri, inom o paglalasing. Pero ngayon, ang priority mo ay ang kingdom ng Lord. So yun ang magiging result ng surrendered life. Pangalawa, character gate change. Yung iyong karakter na babago. At mga kapatid, ang ginagamit ng Panginoong Kristo yung mga taong nabago ang kanyang karakter, ang kanyang attitude. Okay. Ngayon, ano ang mangyayari ng mga taong hindi nagsuko ng buhay sa Panginoon? Yung mga taong hindi nila sinusurrender ang kanilang buhay kay Lord. Ano naman ang mangyayari? Tingnan po niyo mga kapatid. Sa Matthew 19, verses 21 hanggang 22. At ito'y, alam niyo na itong verse na ito. So, sabi dito, Jesus said to him, "If you want to be perfect, go and sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, follow me." Sabi ni Jesus Christ. Pag sinasabi ng Panginoong Jesucristo na follow me, ibig sabihin, isukom na yung buhay mo sa akin, sumunod ka sa akin. Totally. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Okay. Ito mga kapatid.
ang isang taong hindi nagsusuko ng buhay sa Diyos, sila yung mga taong malungkot. Sila yung mga taong sorrowful. Ito ang sabi ng Biblia. Bakit? Kasi itong mayaman na ito na binata, lumapit kay Kristo at gustong magkaroon ng eternal life. So, ang sabi ng Panginoon sa kanya, okay, sundin mo ang kautusan. Ang sabi niya, sinunod ko na mula sa aking pagkabata, ang kautusan na para sa tao. Okay, ang sabi ng Panginoon sa kanya, kung gayon, ito ang gawin mo. Ibenta mo yung ari-arian, ibigay mo sa mga dukha ang pinagbilhan, at sumunod ka sa akin. Pero hindi niya kaya. Hindi niya kayang i-give up yung meron siya for the sake of following Christ. Pero kung titingnan mo mga kapatid, sino ba ang nagbibigay ng kayamanan doon sa tao na yon? Sino ang nagbibigay ng opportunity na yumaman siya? Di ba ang Diyos din? Sino ang may-ari ng kanyang kayamanan? Ang Panginoon din. Sino ang nagbibigay sa kanyang privilege para yumaman? Ang Panginoon din. Pero gusto ng Panginoon i-give up yon. Bakit? Kasi merong ibibigay ang Panginoon ng kayamanan ng higit doon. Yung kayamanan hindi nabubulok, hindi nasisira. At yung buhay na walang hanggan. Pero hindi niya kaya. Kaya umalis siya na malungkot. Kaya mga kapatid, ang isang buhay na hindi nakasuko sa Panginoon, 100%, isang malungkot na buhay. Isang miserableng buhay. At isang buhay na meaningless. Kasi ang buhay na nakasurrender kay Lord, yun ang buhay na meaningful. Pero ang buhay na hindi nakasubmit kay Lord, 100%, yun ang buhay na meaningless. Walang kabuluhan. Okay. So, a surrendered life is a life with no excuses. Ano po? Kapag sinuko mo sa Panginoon ng buhay mo, wala nang excuse. Wala ka nang dahilan. Kundi sumunod sa ating Panginoon. Bakit? Kalugihan ba ang pagsunod kay Lord? Kalugihan ba ang pagsurrender ng buhay kay Lord? Hindi naman Hindi po ba? Hindi kalugihan ang magsurrender ng buhay sa Panginoon. Actually, ito ay katagumpayan. So, ulitin ko, a surrendered life is a life with no excuse. Ngayon, babasahin ko po yung Luke chapter 9. Ano po? Luke chapter 9 verse 59 to 62. Ano ang sabi dito ni Luke 59 to 62? Babasahin ko po sa New King James Version. Sabi dito, then he said to another, yung sumusunod kay Christ, isang disciple, ang sabi niya, follow me. Ang sabi ng Panginoon doon sa sumusunod sa kanya. But he said, Lord, let me first go and bury my father. So ang sabi ng Panginoon, Jesus said to him, let the dead bury their own dead, but you go and preach the kingdom of God. So, ang sabi ng Panginoon doon sa taong yon, sumunod ka sa akin. Ang sabi naman ng lalaki, Lord, hindi pa ako makasunod. Bakit? Kasi ang tatay ko mamamatay na. Ililibing ko muna bago ako susunod sa iyo. Pero anong sabi ng Panginoon? Hayaan mong ilibing ang patay ng mga patay. So, sino yung mga patay? Yung hindi mananampalataya na nakipaglibing. Pero anong sabi ng Panginoon? But you go and preach the kingdom of God. So, sa time ng Panginoon, ang calling niya ay urgent. Katulad ng ating nabanggit kanina, yung word na beseech sa Romans 12:1 is an urgent call at personal. Kaya ang tawag ng Panginoon sa atin na isurrender natin ang ating will, ang ating buhay at sumunod sa Kanya, ito ay urgent. Bakit? Kasi kailangan ang manggagawa sa kaharian ng Diyos. Isa pa, ang buhay natin sa lupa ay maiksi. Hindi mo alam, ngayon buhay ka, bukas patay ka na. So dapat, may sense of urgency ang pagsurrender ng buhay kay Lord, ang pagsunod kay Lord. At maraming mga taong mapapahamak. Maraming mga taong namamatay na papunta sa impyerno.
So tayong mga mananampalataya ang gagamitin ng Panginoon para tagapag-rescue sa kanila. Isa pa. And another also said, ito pa yung isa. Yung isa ang sabi, ilibing ko muna yung tatay ko, ito naman yung isa. Another also said, Lord, I will follow you, but let me first go and bid them farewell who are at my house. Sabi ng isa, Lord, susundan ko sa iyo, pero magpaalam mo na ako sa asawa ko. Magpaalam mo na ako sa pamilya ko. Bakit? Baka patay ako kay misis kapag hindi ako nagpaalam. Anong sabi ng Panginoon? But Jesus said to him, no one having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Ano ang sabi ng Panginoon? Walang nag-aararo na tumitingin sa kanyang likuran, kundi nakatingin sa harap, nakarapat dapat sa kaharian ng Diyos. So ano ibig sabihin? Kung ikaw ay mayroong excuses, may dahilan, hindi ka karapat dapat sa kingdom ni Lord. Kasi ang calling ni Lord, urgent, personal. So mga kapatid, isurrender natin ang ating buhay kay Lord. Ito po ang pagkakaiba. Sa labanan, kapag ang isang general ay sumurrender, ibig sabihin noon, is a sign of defeat. Natalo sila. Sumurrender eh. Pero ito, kapag tayo ay sumurrender kay Lord, tinaas natin ang ating kamay at sabihin natin, Lord, ikaw na ang Panginoon ko, ang Diyos ko, Hari ko, ang pastol ko, ang lahat ko. At ngayon, Panginoon, i-take over niyo po ang buhay kong ito, 100%. Take control over me. Alam niyo mga kapatid, ang dulot noon, tagumpay. Nagtatagumpay ka. Bakit? Kasi si Kristo ang mag-take over sa buhay mo. At kung si Kristo ang mag-take over sa buhay mo by the power of the Holy Spirit, wala nang tatalo sa iyo. Anong sabi ng Panginoon kay Joshua? No one can defeat you because I am with you. Kaya ang lahat ng mga taong nag-surrender ng buhay kay Lord, sila ay mga Kristiyanong matagumpay. Pero lahat ng mga Kristiyano hindi nag-surrender ng kanilang buhay kay Lord, sila ay defeated. Bakit? Kasi sila pa rin ang nabubuhay, hindi ang Panginoon. Yan ang pagkakaiba mga kapatid. Kapag sumuko tayo kay Lord, may tagumpay. Pero pag hindi, maaring ma-defeat kasi hindi ka fully surrendered. So ano ba ang nagho-hold sa iyo? Ano ba ang pumipigil sa iyo? Bisyo? Kasalanan? Bad habits? Ano ba ang pumipigil sa iyo para hindi mo may surrender 100% sa Panginoon ng buhay mo? Mga kapatid, kapag tayo may reservation, hindi tayo karapat-dapat sa kingdom ni Lord. Yan ang sinabi niya. Hindi tayo karapat-dapat sa kingdom ni Lord. Kaya, ang isang taong tumanggap at nanalig kay Kristo, ang isang taong tinubos ng Panginoong Kristo, siya po yung taong nag-surrender ng kanyang buhay kay Lord 100%. Bakit? Kasi mayroon tayong sinusundan. So, He wants you to surrender because He wants to bless you. Gusto ng Panginoon na i-bless ka. E paano kang i-bless ng Panginoon kung meron kang unsurrendered will? Kaya mga kapatid, hindi ka i-bless ni Lord kapag hindi mo isinusuko ang buhay mo sa Kanya. Bakit? Hindi siya makakagalaw sa iyo. Hindi siya makakakilos sa iyo. Bakit? Kasi hindi mo siya binibigyan ng 100%
na pakikialaman ka niya. Dapat 100%. Walang reservation. Walang excuses. Gusto kang pagpalain ng Panginoon. Pero kung meron kang tinatagong kasalanan, kung meron kang bad habits, kung meron kang hindi magandang ugali, bad attitude, bad habits, ito ay nakakadlang sa pagpapala ng Diyos sa iyo. So when you surrender your life to the Lord fully, life begin at its best. Ulitin ko. When you surrender your life to the Lord fully, completely, life begin at its best. So, ang best life ay ang pag-surrender ng buhay kay Lord. Bakit? Kasi pag nag-surrender ka kay Lord, i-take over ka niya. At pag i-take over ka niya, ang sabi ng Panginoon, ako na ang bahala sa iyo. Ako ang gagawa sa iyo. Pagpapalain kita. Sapagkat ako ay buhay sa iyo at ikaw ay patay sa sarili. Yan ang madalas sinasabi ng ibang mga pastor na kapag ang pastor ay patay, si Kristo ay buhay, ang church ay lumalago. Mga kapatid sa atin, kapag buhay tayo, patay si Kristo. Pero kung si Kristo ay buhay sa buhay natin at tayo ay patay sa ating sarili, yun yung time na tayo naging pagpapala at pinagpapala ng Panginoon. Pinagpapala at naging pagpapala kay Lord. So, kailangan start ng buhay na best. When you surrender your life to the Lord fully, life begin at its best. So, kailangan mga kapatid, be honest with yourself. Maging honest ka. Kung hindi mo pa isinurrender yung buhay mo kay Lord, ito na ang panahon para totally i-bless ka ng Lord at i-take over ng Lord ang buhay mo. So, meron tayong modelo. Meron tayong perfect model. At ang ating model ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Bilang pangwakas po mga kapatid. Sa Luke chapter 22, verse 39 hanggang 42, sabi dito, And coming out, he went to the Mount of Olives, and he was accustomed, and his disciples also followed him. Sabi dito, When he came to the place, he said to them, Pray that you may not enter into temptation. And he was withdrawn, verse 41, from them about a stone's throw, and he knelt down and prayed, saying, Father, if it is your will, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Ano ang sabi ng Panginoon? Ama, kung maaari lamang, itong paghihirap at kamatayan sa krus ay wag nang maranasan ko. Pero hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo ang masusunod. So si Jesus Christ mismo ay nag-surrender ng kanyang will kay Lord. Si Jesus Christ mismo ang nagsuko ng kanyang sarili sa ating Ama na nasa langit. At dahil doon, si Jesus Christ ay ipinromote ng Diyos, ng Ama. Nung sinabuhay na maguli at nagpakita sa mga alagad, anong sabi niya sa Matthew 28? Ang sabi niya, All authority in heaven and on earth shall be given to me. Therefore, go and make disciple. So, nung si Kristo ay nag-submit sa will ng Ama hanggang sa kamatayan, sa krus, nung siya ay nabuhay na maguli, ibinigay niya sa kanya ng ating Ama ang authority, ang power sa langit at sa lupa. At ito ang resulta ng kanyang pag-submit sa Diyos o pagsunod sa Ama. Kaya mga kapatid, ito po, gayahin natin ang ating Panginoong Jesucristo, mag-submit tayo sa Ama, isurrender natin ang ating buhay sa ating Panginoon para tayo ay kalugdan, pagpalain
ng ating Diyos. Amen? So, nawa mga kapatid ay nakatulong ang pag-aaral natin ito. At itong ating pinag-aaralan, maging walang kabuluhan ito kapag hindi natin isinasagawa. Walang kwenta itong pinag-aaralan natin ito kung wala pong response. So dapat po mag-response tayo positively. Dapat po umaksyon tayo ayon sa ating napapakinggan. Kaya mga kapatid, ngayon na ang time na tayo ay mag-response sa bawat mensahe ng Panginoon. Ano man ang ating napapakinggang mensahe, ito ilalagpas lang sa tainga eh. Maaring itong mensaheng ito bukas, wala na, nakalimutan mo na ito. Umaring ang mensahe sa sunod na araw, makakalimutan mo na ito. Mawawala na sa isip mo. Pero dapat sa bawat mensahe may application. At yung application na ito, ang aking dalangin, nawa ay mula sa puso natin. So, tayo po ay manalangin bilang pong pag-apply sa mensahe ng salita ng Diyos. Itaas po ninyo ang inyong dalawang kamay kung saan man kayo nandoon, sa bahay man, sa sakyan, o kung saan man kayo naroon, itaas niyo ang inyong dalawang kamay. Manalangin po tayo sa Panginoon bilang pag-surrender ng ating buhay sa Diyos. Sabihin natin, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa inyo, O Lord Jesus Christ. Nakatulad ng iyong pag-submit sa Ama, pag-surrender ng iyong will sa Ama, narito ako'y lumalapit sa inyo upang isurrender ang aking buhay, ibigay ang aking katawan at ang aking isip at isurrender ang aking will sa inyo. Patawarin po ninyo ako, Panginoon, kung noong nakaraang mga taon, mga araw, buwan o araw, ako po ang nasusunod sa buhay kong ito, hindi po kayo. Hindi po ako kumukonsulta sa inyo, hindi po ako nagtatanong sa inyo. Patawarin po ninyo ako, Panginoon, sa mga bad habits na aking ginagawa, bad attitude, O Panginoon. Patawarin niyo po ako, Panginoon, sa paglaban ko sa aking magulang. Patawarin niyo po ako, Panginoon, sa hindi ko pagsunod sa kanila. Patawarin niyo po ako, Panginoon, sa mga habits ko, Panginoon, na ito ay nakapagpapalayo sa inyo. Patawarin niyo po ako na ako po ang nasusunod sa buhay kong ito, hindi kayo. At sandaling ito, O aming Diyos, narito lumalapit ako sa inyo na aking dalangin. Patawarin po ninyo ako. Hugasan po ninyo ako. Linisin po ninyo ako. At sa sandaling ito, maghari po kayo sa aking puso. Binibigay ko na sa inyo ang aking buong buhay. 100%. I surrender my life to you, Lord. Completely, fully. Yes, totally, I surrender my life to you, O Lord. At simula ngayon, kayo na po ang maging Panginoon ko, maging Diyos ko, maging Hari ko. I-take over niyo po ang buhay ko. I allow the Holy Spirit to rule over me. I allow the Holy Spirit to take control over my life. Mula ngayon hanggang sa wakas nito. At aming Diyos, narito ang buhay kong ito. Tanggapin po ninyo ito. At Panginoong Jesus, maghari po kayo na ikaw na po ang maging Hari at Panginoon at Diyos ng buhay kong ito mula ngayon. Ito po ang aking panalangin. Aming Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Ako na po ang manalangin, mga kapatid. Salamat po, Diyos, sa inyong mensahe sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong kapahayagan sa akin sa sandaling ito. Salamat sa banal na Espiritu na siya pong nagtitikob at nagtuturo sa amin. At dalangin ko, Ama, ang bawat nakikinig na sila po, Panginoon, ay tunay na mabago ang kanilang pong buhay. Ialay nila sa inyo ang kanilang mga katawan, mabago pa ang kanilang pag-iisip, O Panginoon, at isurrender nila ang kanilang will sa inyo, katulad ng ginawa ng inyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. At dahil dito, siya po ay inyong itinanghal, Panginoon, inyong itinaas, ipinumrote, na-promote po ang Panginoong Kristo dahil sa kanyang pag-submit ng kanyang kalooban sa inyo, aming Ama. Kaya aming Diyos na nasa langit, nawa ang mensaheng ito ay hindi lamang namin ito ginawa ngayon, kundi sa bawat araw, kami po ay magtataas ng kamay sa aming panalangin upang isurrender ang aming mga buhay araw-araw upang sa gayon, hindi po makasingit ang demonyo sa buhay po namin ito. Salamat po at dalangin ko po sa bawat isang nakikinig ngayon at nanonood ngayon na, O Diyos,
i-take over niyo po ang kanilang mga buhay. At Ama, dalangin ko po, protect them by the power of your name. Protect us by the power of your name against the wiles of the devil, o aming Diyos. At Ama, sa araw na ito, kung sino mang may sakit na nanood at nakikinig, itaas niyo ang inyong kamay at yung kaliwa niyong kamay ay ilagay niyo sa part ng may sakit at sabihin ninyo, Panginoong Hesus, salamat sapagkat kayo po, Lord Jesus Christ, ang aking manggagamot na hindi po nagpapabaya. Ngayon, sa pangalan ni Kristo Jesus, tinatanggap ko na ang kagalingan na mula sa inyo. Sabihin niyo mga kapatid niyan, and Father God, in the name of the Lord Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, I speak healing, I declare healing sa mga may sakit na nakikinig at nanonood sa sandaling ito. Receive your healing in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Salamat po aming Ama, salamat po. At Ama, sa sandaling ito, pagpalain niyo po ang bawat nakikinig. Bless niyo po ang bawat pamilya exceedingly and abundantly. And Father God, dalayan ko po na lukuban niyo po kami ng inyong wings of protection. I-preserve niyo po ang aming mga buhay for the glory of your holy name. Thank you, Father God. And Lord God, I speak blessing, protection, prosperity sa lahat po na nanonood ngayon at nakikinig, and deliverance. Salamat po aming Diyos. The Lord will bless you and protect you. The Lord smile on you and be gracious to you. The Lord show you His favor and give you His peace. In Christ's name, Amen. Amen. Salamat po mga kapatid muli sa inyong panonood. At sa sunod na, sa Sunday, kung pwede kayong tayo ay magkita ulit at sa Thursday. So, salamat po. Shalom.